Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At wini-welcome po natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At pangalawa po, yung presensya ng ating mahal na pastor, si Tatay Danny, saka si Pastor Ben, saka po ang asawa po niya, si Pastora Miriam. Okay. At welcome po kayong lahat. Naka-live ba o ano lang? Record sa akin. Record lang. Live sa kanya. Asan yung live niya? Ano sa baba? Okay. Amen. Isa po mapagpalad sa mga viewers po natin at sa mga subscribers po natin. Joke lang ha. Mga kapatiran natin sa Panginoon na wala pong chance na lalabas. God bless you po at pagpatuloy po natin ang aral natin tungkol sa salita ng Panginoon. At ito po yung tinatawag po natin na devotional Bible study, pero ginagawa po natin Sunday school kasi parehas na rin po. Kagabi, meron po kami pagtitipon, so pagpatuloy po natin ngayon. Okay? Ang napili ko po ipangaral ngayon ay kinuha ko po dun sa Matthew 20, verse 1 to 16. Isa pong mahaba ito pero 4 lang ang kukunin po natin dito. Meron po ako dito na ano ang dapat natin maunawaan na mga manggagawa sa ministry ng Diyos. Ibig sabihin, ano yung dapat natin unawain bilang isang workers sa ubasan ng ating Panginoon. May mga dapat po tayong maunawaan mula po sa Matthew 20 verse 1 to 16. May 4 po tayong dapat maunawaan. Hindi lang po yung ikaw ay trabahador sa ubasan, may sahod ka, hindi lang po hanggang doon. Pero may mga question po doon, may mga there was jealousy will be arise, may mga inggitan. So, dapat maunawaan natin yung inggitan na yan. Hindi po ito kasalanan, yung inggit dito, hindi kasalanan. Hindi lang niya maunawaan talaga ang ibig sabihin nito. Okay? So mga dapat nating maunawaan na manggagawa sa ministry ng Diyos. Ano ba yung manggagawa? Sabihin natin, you are a laborers, you are workers, you are stewards, you are a pastor, you are a servant, and also you are members. Pag sinabi natin members, isa pa rin manggagawa yan, di ba? Ang membro hindi lang yung taga-Amen ministry. So, dapat dito, meron ka rin gawain. So, basahin ko natin sa Tagalog. Basahin ko nga sa Tagalog na lang para maunawaan po natin lahat. Kasi Ilocano po itong ano ko. Baka mamaya hindi nyo maunawaan ang Ilocano. Si ate. So, Matthew 20, verse 1 to 16. So, ito isang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Okay. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, highlights po natin, nagkasundo na sila. Ano? Kung sasabihin sa'yo 1 pound, may kasunduan na eh. May kontrata na. Okay. So, lumabas siyang muli ng mag-alas 9 ng umaga. Kasi maaga yung isa. Ito, alas 9 na. Oras na ng umpisa ng mga workers, di ba, sa opisina, mga 9 o'clock, nag-umpisa na sila. Tayo din na nagkuskus ng kubeta, umpisa na yan. Okay. Alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang mga tatayo-tayo lamang sa palengke, mga tambay ba? Diba nung lang sa palengke. Okay. So, sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Okay. Lumabas na naman siya na mag-aalas 12, okay, tanghaling tapat. At na mag-aalas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. So, nagre-recruit siya ng mga workers. So, nang mag-aalas 5 na ng hapon, hapon na, malimon, pinag-aapuyan. Siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang mga wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit na tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Gusto pa nila yung gano'n, kayo pa yung dapat kayo pa yung lalapit sa kanila. Sagot nila, kaya't sinabi niya, kung gayon pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan.
Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan ng kanyang katiwala, tawagin mo na. So, tinawag ng may-ari ng ubasan ang kanyang katiwala. Meron siyang katiwala. Overseers o kaya sabihin na natin na siya yung namumuno. Okay. So, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Yung mga maaga, yung alas 9, yung alas 12, yung alas 3, alas 5. So, tinipon niya lahat. Okay. At ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. So, pare-pareho sila ng sahod. Nang lumapit ang nauna, ito, nagreklamo. Inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang huling dumating, samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Tapos naman, pinagpapare-pareho ninyong aming upang. Sumagot ang may-ari ng ubasan sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian kong ating maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay nahuli. So may the Lord bless His word this morning. Okay, ano ang mga dapat nating unawain dito bilang manggagawa sa ministry ng Diyos? So, sabihin natin, ang mga tinawag, ang tumawag dito, ang may-ari ng ubasan ay ang Panginoong Jesus. At ang ubasan ay ministry. Amen. Okay. At dito, yung katiwala niya ay ang mga pastor. Okay? Katiwala niya. So, pag sinabi natin, if we are a worker or a part in the ministry, we should know, dapat malaman natin na may dapat tayong maunawaan. Okay? So, ano yung dapat nating unawaan? Kasi bilang isang manggagawa, mga Kristiyano ito Kristiyano, ang manggagawang ito ay nag-oo na sila. Ibig sabihin, tinanggap na nila ang bilang isang Panginoon at tagapagligtas ang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon, ibig sabihin. Pag sinabi mong tinawag ka na, nag-oo ka na nakipagkasundo ka na, ibig sabihin, Kristiyano ka na. Okay, hindi mo ni-reject yung tawag. So, leaders, followers, ubasan ay ministry. Okay. So, dito sa 1 and 2, maunawaan po natin ang verse na 1 and 2, ang kaharian ng langit may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga. So, humanap ng manggagawa. Okay, naghanap ng manggagawa. Ang Panginoong Hesus ay hinahanap niya yung mga nawawala mga tao. Then, nang magkasundo sila, ibig sabihin, nag-oo na sila, tumanggap sila. Ang upa ay isang salaping. Ang upa dito ay ang kaligtasan. Kasi tinanggap mo na Okay, bigyan kita ng ganito. Tinanggap mo na yun. Okay. Tapos na yun. So, bakit ka nagreklamo? Bakit meron yung, sabihin natin na, ano ang dapat natin unawain sa verse 1 and 2? Meron kang obligasyon. Ano yung obligasyon po natin? Ang obligasyon po natin, spiritually, we need to share the word. Huwag nating ipagkait, huwag tayong mahiya, huwag tayong kakapoy-kapoy, o huwag tayong manlulumo, wala kang lakas loob na ibahagi ang salita ng Diyos. Yan ang obligasyon mo. Ano ba yung obligasyon natin? You need to witness. Ibig sabihin, pag binahagi mo salita ng Diyos, huwag ka rin mahiya na sabihin mo na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Siya lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi yung Jehovah's Witness. Parang ganito lang, magiging saksi tayo. Saksi ni Jehovah tayo. Yeah, parehas na rin yun. Si Jehovah, yun ang ama natin. Hindi lang ito Yeah. natin dumaan.
pangalan lang yun ng organisasyon, pangalan lang isang ano yun. Okay. Pero pag totoo talaga, we are God's witness. Okay. So, ano pa yung mga obligasyon natin? Bible study. You need to attend the Bible study. Baka mamaya may Bible study yun. Tatamad. Di bali, meron pang Bible study sa Huwebes. Ang Huwebes ngayon ay iba na sa Huwebes na susunod. Huwag mong kaligtaan yan. Iba na yun. Ang linggo ngayon, pag nakaligtaan mo ngayon, o may linggo pa sa 7, iba na yun. Iba. Kaya, yun ang obligasyon natin. So, ano ba yung mga obligasyon natin? Use our talent. May talento kang tumugtog, may talento kang kumanta, may talento kang magturo, may talento kang maghikayat ng mga nawawala. Talento din yan sa music. There's so many kinds. Pwede kang magpiano, mag-drum, pwede kang sumayaw sa Panginoon. Lahat ito. Giving. Diba? This is all one of our obligation. Giving. Huwag kang madamo. Kasi ang Diyos hindi yan madamo. Okay? Arts, di ba? Minsan, pag sabihin natin na pag meron tayong mga anniversary, mga Christmas, di ba yung mga buwag daw sila ng mga invitation card, di ba? Meron silang mga design. Isang talent yan. Nagagalak ang Panginoon diyan. Sabihin na natin, electrician ka, o di ba? Pumutok yung amplifier, o nagawa mo. Isang obligasyon yan. Management. Okay, kung ikaw ay tagahawak ng pera, alam mong i-manage yan. Kung ikaw tagahawak ng program, alam mong i-manage din yan. Alright, lahat po ito. Ano pa yung mga obligasyon natin? Worship. Pagtitipon, sinabi ko kanina, yung Bible studies, yung mga prayer meeting, isang pagtitipon din yan. Obligasyon din natin yan. Support. You can support the pastor, you can support the leaders. Then, ano pa, dapat tayong maging katuwang sa ministry sa ubasan ng ating Panginoon. Amen? So, di ba doon sa Ecclesiastes 12 verse 13, dito, binabanggit dito na meron tayong duty. May time, may duty ka, meron kang obligasyon, dapat maging katuwang ka. Basahin niyo na lang pag uwi niyo sa mga bahay ninyo, Ecclesiastes 12 verse 13, kung pwede niyo i-take down. So, sa Galatians 6 verse 2 also, doon ang mga tao sa Galatians, sinabi ni Apostol Pablo na dapat kayong magtulungan. Walang magbabahabahagi yung magkakahiwa-hiwalay, kundi magtulungan. So yan ang obligasyon po natin. Amen? Yes, okay. Pangalawa, unang-una, sinabi natin kanina, so unang-una na maunawaan natin ay ito na, yung dapat natin maunawaan na bilang manggagawa sa ministry ng Diyos ay may obligasyon tayo o trabahong gagawin. Okay? Yung verse 1 and 2, ang aral na makukuha natin doon, may obligasyon o trabahong gagawin. Huwag tatamad-tamad. Okay? Nung tinanggap mo ang Panginoon, may obligasyon ka na. Hindi ka lang taga-upo. Unawain po natin. Okay? Pangalawa po, na dapat nating maunawaan bilang manggagawa sa ministry ng ating Panginoon, ang Panginoon ay nagbibigay ng tamang instruksyon at benepisyo. Tingnan po natin mula po sa verse 3 to 7. Balik po tayo sa ating teksto, 3 to 7. Medyo mahaba-haba po, pero dito sinasabi po na lumabas siyang muli ng mag-aalas 9. Nabasa natin kanina. So, nag-recruit siya, nagtawag siya, pumunta sila, nagkasundo, hanggang sa 7, sabi po dito, walang nagbibigay kasi ng trabaho yung mga tatambay-tambay sa palengke, ganun din tatambay-tambay sila sa kalsada. Kaya sabi niya, kung gayon pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Ayaw niyang may nakikita na tatambay-tambay lang, walang nagagawa maghapon. So, ibig sabihin dito na meron siya, may Panginoon o Master na nagbibigay ng tamang instruction at benepisyo. Ibig sabihin, yung instruction nito, dapat magtrabaho ka, dapat gumawa ka, at merong benepisyo. Ano yung benepisyo nyo? Bibigyan ka ng gantimpala. Huwag mong hanapin ngayon. Matagal na ako sa ministry, sister. 14 years na ako, wala pa akong gantimpala. Hindi pera, pinag-usapan dito. Dapat i-maintain mo yan kasi balang araw, pagdating ng Panginoon,
meron siyang gantimpala na hindi mo sukat akalain, na hindi mo man lang inisip, ang ganda pala. Ito yung benefits na sinasabi ko dito. So yung instruction dito, ay yung pumunta nga sila, di ba? So, ang aral dito na sinasabi ko, ang Panginoon ay may calling sa lahat upang maging disciple niya o tagasunod niya o maging mga anak niya para maging manggagawa niya. Na kung sino man ang lumapit sa Kanya ay may katiyakang kaligtasan. Yung sinasabi natin, assurance of salvation. Walang nireject ng Panginoon. Tayo ang dumireject sa Kanya. Pero ang Panginoon, hindi siya interesado kung anong klase ng buhay mo ngayon. Ang interesado siya sa'yo. Madumi man yung kasalukuyang buhay mo ngayon, hindi man karapat-dapat, at nire-reject ng gobyerno. Pero ang Panginoon, hindi siya interesado doon, interesado siya sa'yo. Yung pagbabago mo. Ganyan. Kasi tinatawag niya mga ano ito eh. Kung sabihin natin, mga walang natapos itong mga tatambay-tambay na ito eh. Pero, ang Diyos, interesado siya sa mga tao ito. So, at tiyak na sasahod, at tiyak na sasahuran ka ng Panginoon. Ibig sabihin, pag tinawag ka, tiyak na may makukuha ka sa Kanya. At ibibigay niya yon, hindi niya ipagkakait. Ito yung pangalawang makukuha natin dito. Okay, remember, hindi pare-pareho ang araw o petsa ng pagdating o pagsuko kay Jesus, di ba? Di ba, nung 1931, tinanggap mo ang Panginoon. 1972. 1972. Ikaw, 1989, tinawag ka ng Panginoon. Ikaw, 1980, tinawag ka ng Panginoon. Hindi pare-pareho. 1972. Ayun, ganyan din. Baptismal. Meron yung bagong gising, tinawag ka ng Panginoon. Meron yung isa, naliligo, tinawag ng Panginoon. Hindi pare-parehas, ibig sabihin nito. Yes. Merong umaga, meron yung alas 9. So ganyan din, remember, hindi pare-pareho ang araw o petsa ng pagdating o pagsuko kay Jesus. May katatanggap. Ang pagtanggap ni Jesus sa mga manggagawa ay nakabase, ito yung kanina, ito inaaral ko kanina, sa habag at awa ng Panginoon sa Kanya. Nakabase doon. Sarili niyang desisyon yun. Hindi desisyon ng ng iba. Di ba? Kagaya namin. Maliliit pa lang kami, meron kami na panood na The Life of Jesus. Ang alam namin pabuya lang yun. Di ba? May mga missionary noon, nila, dinadag nila ng Tagalog. Palabas. Palabas. Ay, Ilocano, pabuya din ito. Ang pabuya. Ano ba naman kayo? Maupo lang kami sa simento. Malaki yung screen. No, nagtapunta tao, kung namin eh. Ganun lang yun. Hindi mo alam na yun pala, doon ka na pala tinawag. Amen. So ganyan din. Bakit ang tatay ko noon, tinawag lang siya nung 50 na siya. Samantalang kami maliliit pa. Ganyan din. So, may unang napanganap, pero huli na ng tinawag. Ibig sabihin, meron pa yung napapanganap, tinawag ka na. So ganyan din dito ang kaligtasan. Okay. So dapat natin unawaan, okay, na merong nagbibigay ng tamang instruction at benepisyo. Yan ang ating Panginoon. Okay. So number 3, may pinagkakatiwala ng Panginoon upang ipagbigay alam sa manggagawa ang kanyang kagustuhan. Eto na, kaya may mga pastor tayo, may mga leaders. Eto naman ngayon, yung mga pinagkakatiwalaan. 10 minutes na lang. Medyo maganda eh. Ang mga pinagkakatiwala, dito sila. Kaya nga may steward, may katiwala, may inatasan, may magmamanage, may nagpapastor, may nangangaral, at may mga leader. Ito yung mga sinasabi dito kanina. Sabi kanina, i-highlight niyo yan, katiwala. So, kung wala kang calling, wala kang basbas. So, ibig sabihin, kung hindi ka tinawag ng Panginoon, wala ka pang basbas, hindi ka pwedeng magaling doon kasi wala kang instruction. Baka sabihin mo,
Bakit si pastor? Magaling din ako dyan magsasalita din ako. Wala ka pang ang calling, hintayin mo. Hindi pa ngayon. Okay? So, dapat nating irespeto ang mga pinili ng Diyos. So, itong mga pastor natin, kami man ang mga ditong mga mag-aaral ninyo, irerespeto namin kayo. Kaya pag Pasko, di Paskuhan ninyo kami kasi kami yung mga inaanak ninyo. Di ba? So, tandaan niyan, huwag niyo kalimutan. Okay. Hindi ba pwedeng baliktad din? So, yan po ang ibig sabihin ng verse. Balik po tayo sa verse 8 para maunawaan po natin. Sa verse 8, sinasabi po dito, sa salita ng nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Okay. Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. So, meron siyang inatasan. So, yun ang dapat natin unawaan. Dapat natin silang irespeto. Baka mamaya magbibigay sana may mga preaching yung mga pastor natin tungkol sa adultery, tungkol sa pagnanakaw. Patayin na. Paglabas ni pastor, patayin mo na. Kasi ayaw mo yun eh. Dapat natin irespeto. Sinabi lang, bakit alam ni pastor na nagkukumit ako ng adultery? Paglabas mo, tingnan ko lang. So, dapat irespeto natin sila kasi sila ang inatasan ng Panginoon. Okay? Kagaya dito, baka mamaya pinasahod lang. Bakit? Ito lang sahod ko. Kanina pa ako dito. Huwag tayo magreklamo. Okay? So, number 4. Ito yung pangatlo natin unawaan, di ba? Ano sabi ko kanina? Dapat yung may pinagkakatiwalaan ng Panginoon upang ipagbigay alam sa manggagawa ang kanyang kagustuhan. Anong kagustuhan niya? Ibigay mo yung ito yung mga pasahod ko, mag-distribute ka. Inatasan siya. Baka mamaya. Ito yung message ko sa iyo, anak, sabi sa pastor, sabi ng Panginoon sa pastor. Okay. Dapat wag kang pastor, wag ka rin about ano ito kasi yung mga membro ko, they're committing ganito. Baka magsialis sila. Hindi, gawin mo. Utos yan ng Panginoon. Ano ka lang, kumbaga, you're just an instrument. Ibukas mo. Ililid ka ng Panginoon, ililid ka ng Holy Spirit. Iko-cover ka din ng Holy Spirit kung may mga banta sa'yo. Huwag ka ng payo. Okay. Last na po, pang-apat. Ano yung dapat nating maunawaan bilang manggagawa sa ministry ng Diyos? Ito yung may Panginoon na maawain at mahabagin. Ito na yung huli-huli natin. So wala tayong karapatan kung ano ang kagustuhan ng Diyos, di ba? Anong kagustuhan ng Diyos? Kung binigyan si Brother Alwin ng pabuya. Pabuya kanina. Pabuya naman ito. Reward, di ba? Iba naman yung pabuya ngayon sa Tagalog. Pabuya. Okay. Kung bibigyan naman si Brother Alwin lang, kararating lang niya, pinagkape niyo siya, dapat kayo muna nagkape. Saka na siya magkakape. Hindi, nakisabay siya. Huwag kayo mainggit kasi kagustuhan niyo ni Sister Libling. Ganyan din ang Panginoon. Wala tayong karapatan kung anong kagustuhan ng Diyos. Pareho lang ang bayad. Pareho yung kape, pareho yung tasa, pareho yung mainit na tubig. Amen. Hindi yung mas maraming gatas sa'yo, Pastor Ben. Kasi ang ganyan mag-bless yan sabay-sabay. Okay. So ganito yan ibig sabihin. Ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin ay maawain. Okay, so magpapasahod ang Diyos ayon sa kasunduan. Di ba? Nagkasunduan na kanina? Sige, punta ka ngayon. Sasahuran kita ng ng 1 pound. Di ba? In-example ko yun. 1 pound. 1 pound din yung alas 9. 1 pound din yun. 1 pound din. Wala silang. Sinabi mo. Hindi naman siya nagtanong kasi magkano ba sahod ko na hundi? Nagkasundo na sila Wala siyang alam. Pero kaligtasan ibig sabihin noon. Okay? So, sa verse 15, matatapos na po. Sa verse 15 po, sinasabi po dito, na wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? See? Tanggapin kung ano ang bigay sa iyo ng Diyos. Okay? Huwag mainggit sa iba. Huwag maging selfish kung mas malayo na ang narating ng mga baguhan. Diba? Minsan may mga baguhan, ay, ang galing pala kasi may talent siya, ang ganda ng boses.
Tapos nainggit ka kasi pag kumanta ka, only you. Ganun ka lang. Pero siya ang ganda. Wag kang mainggit kung malayo ang nararating ng mga baguhan. Ikatuwa natin na baka yung bago ang mas potential o kagamit-gamit, di ba? Hindi natin alam na mas potential pala. Dahil ikaw dyan, paupo-upo ka lang. Huwag kang mainggit. Ikatuwa natin. Kasi talagang workers yan. Iniipon ng Diyos yan ng mga workers para sa kanyang ubasan. Huwag kang mainggit. May nauna nga. Pero pampalipas oras lang ang ginagawa niya. Diba? O may nauna nga. Tagal-tagal mo na. Tumanda ka na dyan. At nagpe-pension ka na dito. Nandun ka pa rin. Kung may chorus ka na lang. I know that the Lord, ganun ka lang, pero wala ka na, dapat, meron ka na rin ginagawa. Kaya nga dito kanina, naisip-isip ko, may mga nauna nga, pero pampalipas oras lang ang ginagawa. Kung pampadami ng ng libro, hindi, ng attendance. Diba? Pampadami attendance. May nahuli nga, pero yung trabaho ay katumbas ng isang araw. Diba? May nahuli nga, pero tingnan mo kung magtrabaho siya, pulido. Work hard talaga siya. Hindi siya nagpapalipas oras. Talagang gumagawa siya. So sa kaligtasan, mauna ka man o baguhan, parehong eternal life ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Parehas yan. Naalala niyo yung inilang sa cross? Di ba? Sinabi niya, kung saan ka pupunta din ako. Oo, sabi niya, any minute, one click. Oh, di ba? Sinabi sa ibang mga verses, mga ibang isang kriminal, isang magnanakaw. Ito yung mga nakalagay doon. Pero sabi niya, where are you going? Sabi niya gano'n, please. Sabi ng Panginoon, where I'm going, you will remember me. Yeah. Diba? Remember me when diba? Yun din yun. So, sa kaligtasan, mauna ka man, baguhan, parehong eternal life ang ibigay sa atin ng Panginoon. Kung nag-isip ka ng kalugihan, ay lugi ako. Okay? Ang Diyos, di ba? Ang Diyos yung lugi. Kung iniisip mo, ang Panginoon ang lugi dyan eh. Kasi, yung huling-huli, alas 5 na, uwian na. Sinahuran pa rin niya. Siya yung lugi kung iisipin mo. Tapos yung unang-una, nagreklamo, lugi daw siya. Hindi ka lugi. Ang Diyos, pero hindi nagreklamo ang Diyos. Di ba akong lugi? Kasi uwian na. Pero yun, sumasahod. Ang Diyos ang lugi kasi nagpapasahod ng tama ayon sa kontrata na kukunti lang ang oras. Pero hindi nagreklamo ang Diyos. Okay? So minsan, sa construction site, di ba may tagabantay? Sa construction site, sa mga construction site. Kasi may mga trabahador na buong araw kung wala nagbabantay, iisa yung semento na nagkabit niya. Iisa lang, ganun-ganun lang siya, kung masun siya, kasi wala nagbabantay. Kaya, dapat meron din tagabantay, may mga pastor. Dito natin mapapatunayan na ang Diyos ay mapagmahal at maunawain. See? Maski kukunti yung ginawa mo kung pulido, you do it with all your heart, sasahuran ka ng tamang Panginoon. Hindi ka lugi. Ang Diyos ang lugi. Kung isipin natin, siya yung lugi. Pero hindi. Nakikita niya kasi. Hindi siya nag-iisip kung nauna ka o baguhan. Isipin natin na pare-pareho tayo makakatanggap ng pagpapala o biyaya. Okay? So, iwasan na yung inggitan. Baka yan ang sanhi ng pagbagal mo. Baka yan ang sanhi ng pagkahuli mo. Baka maunahan ka ng mga baguhan. So, wag ka nang magselos-selos yan. Gawin natin ang nararapat na trabaho na atas sa atin. Amen? So, ito po yung dapat po natin maunawaan. Review po natin mula po sa Matthew 20 verse 1 to 16. May 4 po tayong dapat maunawaan bilang manggagawa sa ministry ng Panginoon. Tayo ay may obligasyon o trabahong gagawin
Pangalawa, may Panginoon o Master na nagbibigay ng tamang instruksyon o benepisyo. Pangatlo, may pinagkakatiwala ng Panginoon upang ipagbigay alam sa manggagawa ang kanyang kagustuhan. Okay. So, pang-apat, may Panginoon tayo na maawain at mahabagin. Okay? So, as a steward o laborers of God sa ubasan ng Diyos, hangad ng Panginoon na magampanan natin ang trabaho ibinigay niya sa atin. Okay? So, ang masasabi ko lang dito, baguhan ka man o datihan ka, kung tinanggap mo ang calling ng Panginoon at pinakinggan mo siya, meron kang assurance of salvation. Okay? So, yeah, bilang magagawa ng Panginoon, huwag tayong mainggit. Ikatuwa natin yung mga baguhan. Kasi yan ang trabaho natin. Ang tumawag din para mas marami tayo sa ubusan ng Panginoon. Amen? God bless you all. God bless you po.